So today is a celebratory launch after a successful premiere ng aming mga AI videos. Kasama natin ang ating editor, chief editor, si Mr. April. Si Denzel ang nagpa-prompt ng mga AI videos natin at si Ryan yung ating movie director. So sila yung mga cast and crew. And ako naman yung entire storyboard tsaka nagka-create ng mga drama conflicts dun sa entire AI film na ginawa. Pakita ko sa inyo yung sample. Ito yung itsura niya. Ito yung feature namin na AI video. So ito yung feature namin na AI video. Ito yung feature namin na AI video. So we have like 5 different stories, 6 total AI videos presented. Sabi ko na 5. So we have 5 different themes and stories na pinukus din namin siya sa mga personalities ng company. Ano yung mga personality nila, ano yung mga office drama nila, sinama na rin namin yun. And yun yung pinaka naging highlight. Ang pinaka-centerpiece pa rin talaga yung drama storytelling. Kasi nagkataon na lang na AI yung mga ginamit namin tools to basically build the entire short film about it. Tapos yan, may mga ano pa nga kami, ginawa pang music video, K-pop music video. Anyway, abangan nyo na, ayoko mag-ingay dito, abangan nyo na lang, i-upload namin siya sa TikTok, sa YouTube, and for everyone to enjoy. So, yun lang, and then expect ko na lang din yung mga, yung mga reaction video. So, pinagawa rin namin sa mga tao, gumawa sila ng mga reaction video. So, lahat na nanonood, nakatapat yung mga cameras sa sarili nila. For the entire night, every time we play yung mga AI films namin, yung mga short films, tinapat din yung camera sa sarili nila. So excited kami makita rin yung mga reaction nila pag pinost din namin to kasi i-merge na nila doon sa TikTok video nila. So marami na naghihintay, wait lang, tinatapos lang niya yung mga final finishing touches and then upload na natin ito sa TikTok. Let's go. Don't forget to like, share, subscribe. Bagong TikTok channel pala to. Kung napapanood nyo to sa new TikTok channel, subscribe kayo dito, mas raw dito. Dito namin ilalagay yung mga, basta mabibilis ang na-upload, wala na masyadong editing. Pero in-edit nila yun. So yun na. Alam ko na, Denzel, yung okay po, ganito natin gawin. So for example, alam mo yung konsepto nung Soul MD? Ibig sabihin, wala ka pa nagagawa, matalino na siyang kausap. So in short, ang entire system prompting natin for okay po, doon sa mga chat agents, bago pa natalagan sila ng role function, matalino na silang kausap as a generic, kunwari Filipino, human being na may certain age na siya, may certain knowledge, may guardrails, sabihin malalim investment, tapos tsaka mo na siya lalagyan ng trabaho. No? Nalagyan mo. So, kasi coming from rectang API sa LLM model, hindi siya So galing siya sa galing sa LLM model. Kung kunwari kinabit natin via API yung LLM, tapos chinat mo na kagad. Feel mo na sobrang ang wide, napaka-generic, tsaka napaka-dumb nung di ba kausap, parang any topic na, tsaka napaka-babaw niyang kausap. And yun yung tama sinabi mo, Ray. Sabi nung pinaprocess mo kay Higgsfield, feeling ko you're also paying for not only yung cinematic studio niya. Ang pinapayaran mo, marami pa siyang dinadaanan na ibang prompts kaya nagta-times 3 times 4. Pero non-negotiable yung gastos na yun kasi yung accuracy sobrang importante. Kaya kunwari, mag-develop tayo isang napakatalino, tingnan natin kung paano natin i-build yung system prompt niya. Bago mo pa isa connecta sa LLM model, feeling ko may isa pa siyang dinadaanan na hindi tayo highly dependent sa model na hindi tayo highly dependent. Question, Rai, posible ba na kunwari sa research mo, yung LLM model mo na gagamitin via API, meron kang isang middle layer na may malalim din na prompting behind it. Yun ba, pwede bang ibang model yun na bago siya dumaan sa LLM? Yun lang, pag chat pala sobrang tagal, no? Hindi, kailangan real time. Unlike sa Higgsfield, makakahintay ka. Parang hindi na nga siya middle layer sure na parang LLM pa eh. Parang MD file na nga lang ulit yan. Parang context lang talaga, instructions lang. Before mag-start yung session, parang ganun.
Pero system prompt pa rin ang bagsak nito. Opo. Sir, yung mga Soul MD, parang kung pabansin nyo, parang system prompt lang din talaga yung itsura niya. At ito, magbigay ako ng sample ba? Oh. Talagang wala kang concept of hallucination kasi hindi ka naka-session based. Gets mo? Yung, ano mo, yung isang malaking prompt instructions, tapos may output. Pag hindi ka masaya, isa ulit malaking prompt instruction, tapos output. Di ba? Tapos may yung waiting time, pwede kang maghintay. Unlike sa chat, ang pinaka-difficult sa chat, kunwari, may succession ka na thread, nasa 50, 30, 50 yet conversation ka na. Doon sa 50th conversation mo, ang layo na niya doon sa system prompt mo sa pinakasimula. So may hallucination ka na in the middle. That's the first problem. Second problem, yung waiting time. So kung talagang ifo-force na magko-context injection ka every time, magastos ba yun? Pag context inject ka ng context inject, right? Sa chat, Ideal ba yun? Hindi naman. Parang, OA ba yun? Context inject ka ng context inject? hindi naman okay. Tingin ko sir. Pwede. Sa post ng So, ang mangyari noon, mag-context inject ka ng context inject para hindi siya mag-hallucinate. Pero tatagal ba sa waiting time? O hindi na rin, o hindi mo naramdam yun. Di ba? Bilis na rin, sir. Di ba ginawa na rin natin yun before? Pwede. So, parang medyo ganun yung disiplina niya. Kaya, kaya nagiging necessary. Tapos kunwari, kung nakakaipon ka ng information dito, Rai, nagde-database siya, tapos sinasama niya sa context injection. So, dapat ang technology natin would be, yung kino-context inject mo, nagpa-populate siya doon sa mga information na, alam niya mga crucial information doon sa session na yun. Sa session yung context injection ng context inject. Tapos pag may next conversation ka, nakikerry niya yung may isa siyang database for that particular user na dadali niya doon sa mga next na conversation, session conversations. So nagkakaroon siya ng kahit papano long-term memory. O yun yung design niya. Pwede? May sense ba? Yes, sir. O sige, try natin yun. Realize ko magandang delivery. Pinakamagandang idea ng skill na na-realize ko just for the Philippine market. Imagining mo, kunwari, nandito tayo sa Fatseed. Nandito tayo sa Fatseed. Imagine mong AI, walang awareness. Kung kunwari, magbukas sa ChatGPT dito, sabihin mo, where am I right now and then how do I order? Wala siyang idea. Diba? Para siyang nasa empty space void na nagtatanong ka nasan ako, hindi niya alam. Alam mo yun, parang nakakulong siya sa isang, parang alam mo yung mga film na yung tao nasa loob ng isang black dimension lang, na wala akong awareness sa space-time reality. Diba? Tapos dadali mo siya dito, makikita niya, okay, nasa Pasig ka, Philippines, Tagalog, Manila, Quezon City. So parang, imagine mo yung buong skill na yon. Gagawin mong highly aware yung mga AI within certain environments. So kung kunwari, sasabihin mo, Filipino skill, di ba? Kunwari, i-deploy mo dito sa Fatseed. So parang gagawin nila, okay po sila dito, da-download nila yung Fatseed. Yung Fatseed, ang trabaho natin, Rai, continuously, kasi pwede mong, hindi mo na siya kailangan i-connect sa internet dahil kasi kung hindi, mag-over-hallucinate siya. So for example, lalagyan mo dito, ang awareness lang niya kung ano yung LLM na embedded dun sa loob ng ano niya, ng sa local ang tawag dyan? Sa local processor niya. So kung kunwari, local processor niya, gumamit ka dito ng, ano yung kila Gemini? Gemma. So kunwari, gumamit ka ng Gemma, naka-local host dun sa local processor na ng unit. Tapos mag-install ka ng LLM, na di ba walang idea sa time, space, awareness, di ba? I-upload mo yun. Tapos, regularly, para tayo nag-update sa kanya via external connectivity. Yung alam mo yung parang mga nagpapadala ka lang ng mga patch updates. So parang nagpa-patch update na lang sa kanya. Pero sa prompt updates na lang, di ba? Prompt update. So pwede may daily prompt update, pero pwedeng nag-update na siya kung anong oras ngayon, kung wala nagbabago. Or kung kunwari, nag-release na ang Maya ng ganitong klaseng feature na pwede bayaran. So yung mga tapos nagtanong, pwede ba akong magbayad ng Maya? Pwede na dahil may ganitong feature na lumabas ang Maya. So astig, di ba? So kung isipin mo, Rai, yung mga tao nagtatanong sa isang AI dito at yung AI na minamanage ng team sa labas, sa continuously ina-update niya kung ano yung world awareness, no? Local awareness, world awareness, time awareness, siguro event awareness. Pero kung kunwari, restaurant, may QR ka ng AI, tapos magtatanong ka lang specifically kung ano yung mga nasa mall, whatever,
Kailangan mo lang gawing updated yung AI regularly kung ano yung mga latest updates din dun sa mall or sa restaurant or sa isang local event setting. So parang ang nangyari ngayon, Rai, astig lang yung idea na yung Filipino skill, papatungan mo ng mall skill, gets mo? Restaurant na specific restaurant skill. So ang actual na trabaho natin, deploy lang tayo ng deploy ng mga .md. Di ba? May nagtatrabaho talaga, nag-update, kino-correct, tas yun. So pag nagtanong ka na, talagang hyper-aware na yung AI. Hindi nga intelligent eh, kasi hindi mo kailangan ng deep intelligence just to ask for questions. Hindi ka naman magtatanong ng PhD questions. Ang tatanungin mo lang sa kanya, mga awareness questions. So awareness na yun, ang tawag mo sa kanya, hyper-aware, hindi hyper-intelligent, hyper-aware AI. So in the future, ang AI is not artificial intelligence, gets na yun, pero awareness intelligence. AI. Lumala ka na kung anong gusto mo doon. Diba? Stig, no? Okay. So pag nag-deploy ka naman, okay po, sa lahat ng restaurant, sa lahat ng businesses, sa lahat ng mga companies, may mga tao, layers of people na pwedeng may base intelligence tayo rini-release. Tapos may mga freelancers tayo, mga partners tayo na walang ginawa kundi going hyper-aware lang yung AI for every setting. That's the future of Okay po. Sobrang exciting.